ang pinakamalaking pagnanakaw na nahuli sa kamera, si Pangulong Marcos Jr. ay maaari ng opisyal na tawaging pinakamalaking magnanakaw sa kasaysayan. Kasama ang kanyang mga kasabwat, nahuli sila sa aktong pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-aproba ng isang blank check para sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng taumbayan. Sa 222 pahina ng 2025 General Appropriations Act, GAA, may hindi bababa sa 10 pahina na may mga blankong espasyo kung saan dapat nakasulat ang halaga ng budget. Isipin ito. Alam ng publiko na ang kabuuang budget para sa 2025 ay 6,352 trilyon. Alam din ng lahat na may inaasahang kakulangan sa budget na abot sa 154 trilyon para sa 2025 na balak hiramin mula sa mga nagpapautang. Maraming debate kung bakit maraming ahensya, tulad ng PhilHealth, ang kulang o walang budget. Ngayon, nalaman natin na sa 6.3 trilyong budget ng 2025 GAA, may mga butas at blankong espasyo na magpapahintulot sa kanila na maglagay ng anumang halagang gusto nila at ilipat ang pondo. Kahit saan, kahit kailan at kanino man nila naisin. Nahuli na ang Executive at Legislative Department sa aktong pagsagawa ng pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit lamang ang kanilang mga lagda. Si Kong Isidro Ungab ang unang naglantad. Tumugon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilantad ang katiwalian. Petwait na harapan ng publiko. Isang pagnanakaw na lantaran sa liwanag ng araw. Isang malinaw na pagtataksil sa tiwala ng publiko. Isang malaking pang-aabuso at kawalang galang sa ating mga batas at konstitusyon. Isa itong pinakamapangit na krimen na nagawa ng mga halal na opisyal laban sa sambayan ng Pilipino. Kinailangan pa ng dating Pangulong Duterte upang ilantad ang krimen at gawing publiko ito. Sino mang iba pa na magtatangkang maglantad nito ay madaling sisirain o aalisin ng sindikatong kriminal na ngayon ay nahuli na sa aktong paggawa ng krimen. Ang mga taong ito ay dapat sanang nagpoprotekta at naglilingkod sa atin. Ngunit tayo ay kanilang pinagtaksilan sa pinakatahasang paraan. May tiwala pa ba tayo sa ating gobyerno at sa ating mga hukuman upang hulihin at parusahan ang mga kriminal na ito? Maaari pa ba tayong umasa ng hustisya mula sa kanila? Ngayon tayo ba bilang mga tunay na may-ari ng kapangyarihan ay manonood na lamang o babawiin natin ang kapangyarihang ating ipinagkaloob sa kanila at ipataw ang hustisyang nararapat? Sinasabi na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay nagmumula sa taumbayan. Nasa ating mga kamay kung paano ito gagamitin ngayon upang parusahan ang mga taong tumalikod sa ating soberanya.